Hihigpitan ng gobyerno ang pagsala at pagbantay sa mga pribadong emission testing center na sumusuri sa usok na ibinubuga ng mga sasakyan. Marami raw kasi sa mga ito ang namimeke ng resulta na lalong nagpapalala ng polusyon. May report si Bernadette Reyes. Maitim na usok ang binubuga ng pinapasadang jeep ni Jovito Kalingasyon. Ganito rin ang nalalanghap niya sa maghapong pamamasada. Kaya di nakapagtatakang 2 beses na siyang tinamaan ng sakit. Kasakit nga ako sa TB. Dahil sa usok. Walang ibang trabaho, wala eh. Si Dames Diasis naman, gusto raw ipagawa ang kanyang karag-karag na sasakyan. Kaso, wala siyang budget. No choice tayo. Kahit may umausok dyan, titiis lang natin para makakita na tayo ng pera. Sa pag-aaral ng DENR Environmental Management Bureau, lumalabas na mahigit 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila galing sa mga sasakyan. Said sa tuwing peak hours, umaabot sa 250 micrograms per normal cubic meters of air ang polusyon o mahigit doble sa allowable level na itinakda ng World Health Organization na 90 microgram per NCM. Ang kaso, sabi mismo ng DENR, may mga private emission testing center umano na namimeke ng resulta kaya marami pa ring pupugak-pugak at smoke belching na sasakyan sa lansangan. It's the corrupt PETCs that take the bribes. It's the corrupt PETCs that do the non-appearance and then they pay. They pay people in LTO. Kaya sa bisa ng isang department order ng DOTR, ililipat na sa kanila ang dating trabaho ng LTO sa pag-otorisa at pag-monitor ng mga testing center. If the CAC issued to a car owner is void because the test result is falsified, then the registration is void also and it can be cancelled. Ang Land Transportation Office, may mga programa naman daw tulad ng roadside inspection para hulihin ang mga smoke belcher. Pero nagkaproblema na ang ilang kagamitan dahil sa kalumaan. Nakaprogram po yung pag-repair sa MBIC, yung Motor Vehicle Inspection Centers, pambili ng passimeters or gas analyzers, mga smoke emission testing machines. Bernadette Reyes, GMA News.